Mark of the beast nga ba ito? Kasi yung Prime Minister ng UK naglabas po ng anunsyo na yung digital ID is mandatory na. Ito yung kailangan gawin ng mga tao sa lugar nila. At ito rin yung kinakabahan ng mga nag-aaral po sa mga huling kapanahunan pagdating po sa end time prophecy na na-fulfill yung Mark of the beast. Panoorin po muna natin yung video. And that is why today I am announcing this government will make a new free of charge digital ID mandatory for the right to work by the end of this Parliament. Let me spell that out. You will not be able to work in the United Kingdom if you do not have digital ID. It's as simple as that. Very clear mga kapatid na ito ay implemented, mandatory. Kailangan mong gawin. Kailangan meron ka nito. Kasi magagamit mo to sa lahat ng access, bili, magbibigay ng information, at pag-travel na rin. Kasi nga, lahat ng ginagawa po natin ngayon ay kuha na natin yung sistemang ito. Barcode, scanning. Sa totoo lang, wala pa sa atin yung digital ID. Kahit nasa UK pa lang ito at implemented, mandatory ito sa first world country, sa atin po, gamit na natin yung cellphone. Nag-scan po tayo ng mukha dyan. Nag-i-scan po tayo ng fingerprint po dyan. I-scan tayo ng mata. Ginagamit natin yung mga bagay po na yan para sa efficiency and sufficiency, security na rin mga kapatid, para sa mga devices po natin. Ganun lang din ang gagawin dyan sa digital ID. Oo, hindi ito yung Mark of the beast na kinakatakutan ng mga tao. Pero alam natin sa mga nag-aaral po sa huling kapanahunan, may gampanin po ang Mark of the beast. May mga requirements. Ngayon, para hindi ka pumadaya at hindi ka maligaw, kailangan alam mo ito ba ay Mark of the beast o hindi. At hindi mo mapangambahan yung mga bagay po na ito. Kasi number 1, required na magbenta at bumili. Revelation chapter 13 verse 17, at ang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Malinaw po dito mga kapatid na kapag hindi sapilitan ng pagbili at pagbenta, hindi pa yan yung Mark of the beast. Kasi sa panahon po natin ngayon, napakarami na po ng mga online selling na nagbebenta at mga bumibili. Pero kung hindi pa sapilitan ang pagbili o pagbenta, hindi pa yan Mark of the beast. We are close to the Mark of the beast. Not yet. Number 2, nagdedeman po ang Mark of the beast ng worship. Gusto niyang sumamba tayo doon sa marka. Sumamba tayo doon sa may-ari ng marka. Sumamba tayo sa Antikristo, sa halimaw. Sabi ng Revelation chapter 14 verse 9, sumunod pa ang isang anghel sa dalawang anghel na nauna. Sumisigaw din siya. Ang lahat ng sumamba sa halimaw at sa imahe nito at tumagap na tatak nito sa noo o sa kanang kamay. At kung tutuloyin po natin basahin po yung Revelation chapter 14, yan natin makikita na sapilitan ng lahat ng bagay. Ito ay pagpapasya na tatalikuran mo ang Diyos at sasambahin mo yung halimaw, yung Antikristo. Habang hindi pa po nangyayari yan, hindi pa po Mark of the Beast, kung ini-implement po na yan. Number 3, nagdedemand po ito ng marka. It's either tattoo, barcode, implantation, scanning, sa noo, o sa kamay. Revelation chapter 13 verse 18. Kailangan dito ang talino upang manuwahan ang kahulugan ng numero ng unang halimaw dahil simbolo ito ng pangalan ng tao at ang numero ay 3-6. Habang din nire-required po na mga nag-i-implement ng ganyang bagay po na magmarka po tayo ng Mark of the Beast sa noo o sa kamay, hindi pa po yan yung 666. Hindi pa yan yung tatakan. Kasi nga, kailangan munang mangyari po yung mga propesya. Ang Mark of the Beast nagde-demand po ng threat. May pagpatay po dito. Sabi ng Revelation 13:15, hinayaan ng Diyos ang pangalawang halimaw na magbigay ng buhay sa imahe ng unang halimaw. Kaya, pagsalita ang imahen at nakapag-utos na patayin ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Kung hindi ka magpapatatak, magde-demand sila, magre-required sila. Ipupush po nila yung batas na lahat ng hindi magpapatatak ay papatayin. Hanggat hindi ganyan po yung implementation at rules, hindi ganyan yung batas na nilulunsad po sa ibang bansa, sa bansa po natin, hindi pa yan yung Mark of the Beast. Darating po muna ang Panginoong Kristo. It's either rapture or rapture, biglang second coming. Yan po yung mga propesiyang hinahantay natin ngayon. Nananampalataya tayo sa Panginoong Kristo. Yes, hinihintay natin yung event na rapture. Pero hindi natin pinapanampalatayanan yung event po na yun. Ang pinapanampalatayanan natin ay ang Panginoon. Now, hindi ka dapat matakot sa mga nababalitaan po natin na yan or nagiging threat para sa faith mo. Baka
ikaw ay matatakan, magkaroon ka ng ganyang ID, digital ID. May ibig sabihin lang po niyan mga kapatid. Kaya ako po share yung video po na ito. Hindi ganon. Hindi ibig sabihin na hindi mo alam yung mangyayari, bigla ka nalang matatatakan. Hindi po. It's a choice. It's public declaration. Nagdedemand po yan, number 1, ng pagbili at pagbenta. Number 2, nagdedemand yan ng worship. Nagdedemand yan ng tata, mark of the beast. Nagdedemand po yan na may threat ang buhay na hindi magpapatatakan. Kaya tandaan nyo po mga kapatid, bago pa mangyari yung kalagim-lagim po na yan, bago po magpakilala ang Antikristo, darating muna ang Panginoong Hesukristo. Tandaan nyo mga kapatid, bago po maiprophesy yung mark of the beast sa Revelation chapter 13, nauna muna po yung Revelation chapter 7, the seal of God. Dinuduplicate po ng kaaway ni Satan ang ginagawa ng Panginoon. Ibig sabihin ng seal of God, ibubuhos muna ng Panginoon yung great anointing, yung great movement of the Holy Ghost, yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, na lagi ko pong sinasabi po sa inyo, yung sa parable of the 10 virgins, yung makakapasok lang po doon, yung 5 merong spare ng oil. Nagsisignificant sa Holy Spirit. Bago dumating po yung mark of the beast, gagawa muna ang kapangyarihan ng Panginoon ng isang revival, ng isang pagbuhos na matindi, ng paggalaw ng banal na Espiritu. Kaya may spread yung gospel, may spread po yung word of God, may spread yung salvation. Hindi natin dapat ikatakot po yung mga bagay po na yan mga kapatid. Kasi inuna muna ng Panginoon yung seal of God, yung tatak ng Diyos bago po yung karumal-dubal na mangyayari sa mark of the beast at sa tribulation period. I pray mga kapatid na nakatulong po sa inyo yung video po na ito. At hindi threat ang mga na i-input po sa atin, kundi hope and faith. Lalong lumalim ang iyong pananampalataya, lalo kang patuloy sa paglilingkod sa Panginoon at mangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, lalo siya magpakilala. Sagot ko nawa yung mga tanong niyo po mga kapatid. At yung video po na ito ay isang tulong dun sa mga bagay na nako-confuse po tayo. Ano ba ang mark of the beast? Ito yung mga bagay po na yan. Darating muna ang Panginoon. Bubuhos niya muna yung kapangyarihan niya. Yung matinding pagkilos. Kaya nakarating po sa inyo yung video po na ito. Para i-share mo ito. We need Jesus. We need the salvation. Kaya, pamahagi mo yung salita ng Panginoon sa pamagitan po ng video po ito. So, Pastor Gabueno, God bless po. Hello subscribers! Gusto ko magpasalamat po sa inyo dahil ginagamit kayo ng Panginoon para i-expand natin yung kingdom ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos, physically, sa services, ganoon din sa online pag-release po natin ng mga doctrinal teachings, mga prophecy, mga prayer. God bless you po at patuloy na magamit ang buhay nyo para sa ikararangal ng pangalan ng Panginoong Hesukristo. Naniniwala po ako sa inyong generosity ay mas palalawikin pa ng Panginoon ang inyong mga pinagkakakitaan. Sa maliit o malaki mang bagay na ibinibigay natin sacrificial sa gawain ng Panginoon, God will bless you. I hope na magkita-kita po tayo sa mga susunod na panahon. This is Pastor Gab Bueno. God bless po.